puso ni Noel. Ni isa raw kasi sa 4 niyang nakarelasyon, walang tumagal. At ang madalas daw na dahilan ng kanilang hiwalayan, nireregla. Mas mainit po yung ulo ko kaysa sa girlfriend ko. Kaya madalas po kami nag-aaway, nagtatalo. Kaya minsan ayoko pong, kasi yun, pag gusto niya makipagkita sa akin, lagi ko pong sinasabi sa kanya na busy ako. Pero ang madalas na pag-init ng kanyang ulo, bunsod daw ng kanyang lihim na handa na niya ngayong ibunyag. Sa 10 ko pong girlfriend, wala po sa kanila nang may alam sa sitwasyon ko. Kasi po ayaw ko pong mag-open sa sitwasyon ko tungkol sa kanila. Kasi yun nga, nakakahiya po. Kasi nakakahiya ko na. Kaya hindi ko po alam kung anong magiging reaction nila pag nalaman nila at nakita nila itong video na to. Ano ang sikreto ni Noel? Kaya po ako nagkikipag-iwalay dahil ayoko pong isipin nila, kasi halimbawa, nagsasama na kami. Tapos, yun, alam na niya. Kasi, alam na niya na, sabay kaming nare-regla. Mindoro nakatira si Noel. 1 linggo pa lang daw ang nakararaan nung huli siyang dinatnan ang kanyang pruweba, ang kanyang undergarment. At ginamit niyang bimpo na may mantsa pa ng dugo. So, ito po yung sapin ko na hindi ko pa nalalaban. Fresh pa po. 12 anyos lang daw si Noel nung nagsimula ang lahat. Nagsimula po ito nung 12 years old ako. Tapos, ayun, 12 years old na PE that time. PE po yun. Tapos, yung biglang sumakit po yung puson ko, ayun, dali-dali po ako pumuntang CR. And then, yung pagpatak pa lang, nakita ko ito na dugo. Medyo kinabahan ako. Kaya dali-dali akong pumunta kay tatay para sabihin sa kanya. Tapos sabi ng tatay ko na baka may sakit na daw ako, baka masakit na yung ulo ko. Kaya po ako nagdudugo. So, yun nga. Pero hindi ko alam kung anong connect sa ulo, sa dugo. After 1 month, babalik na naman. Tapos, parang, yun na nga, parang every month na siya nire-regla. Parang gano'n na nga. Every month ako nire-regla. So, ayun. Every month din ako bumili ng napkin. Medyo nakakahiya man, pero medyo nakakaya bumili sa tindahan. Kasi, may isang nagtatanong kung para saan daw yun. So, sinasabi ko na lang na, pabili po ng napkin pa sa girlfriend ko. Baka kasi po yung iniisip nila yun. Oo, yun na lang. Pero hindi nila alam para sa akin pala yun. Oo. Meron din yung araw na kinuha ko yung napkin sa bag ng girlfriend ko. Nakakahiya, bro. No choice ako kasi wala na akong pera. Bahala siya, basta wala kasi akong pera noon that time eh. Kaya kinuha ko yun. Kaya sorry kung nanonood ka man. So ito po yung napkin ko, minahati ko po siya para magiging napkin siya. Kumbaga DIY napkin ko siya. Kasi minsan po, yun, maubos yung napkin sa tindahan. So gagawa na lang po ako ng DIY para makasave din. Nung po nagtrabaho na po ako, doon na po nalaman ng manager ko nung nakita niyang parang may dugo sa upuan. Kasi sabay kasi kami kumakain noon. Tapos, ayun, doon ko na pong sinabi sa kanya na yun nga, yung sitwasyon ko. And then sabi niya na pag-ipunan ko daw para ipasuri kung ano ba talaga yung sitwasyon ko. Kung gabi na yon is parang kinabahan na po ako kasi marami ng dugo lumalabas sa yun nga. Tapos, naligo kasi ako noon. Tapos, ayun, sa balde yata yung dugo nung nakita ko parang malabas sa ko. Kaya, doon ako kinabahan. And then, doon na po ako nag-resign kasi parang kinabahan na talaga ako doon kasi maraming dugo na lumalabas sa ko. Sa puntong yon, lakas loob niya nang inamin sa kanyang pamilya ang kanyang pinagdadaanan. Hindi ko po noon is pumunta po ako ng CR. And then parang, yun, sobrang dami ng dugo. Kaya, yun po yung araw na nakita ako ng mama ko. Tapos iwan ko sino yung isa, parang kapitbahay ata namin nun. Doon ko na po sinabi sa kanya na surprise! Kanya na, yun nga, nire-regla ako. Tapos, dahil sa init ng ulo ko, lumabas ako sa bahay.
Tapos pinakita ko sa mga kapitbahay ko na, oh, nireregla ako, ganun. Pinakita ko talaga sa kanila yung dugo ko sa kamay, ganun. Oh, sinabi ko kay Lola, oh Lola, may dugo ako, nireregla ako. Tapos isa namang Lola doon, oh Lola, nireregla ako. What's up? Ganun. Sinabi ko na talaga sa lahat kasi malalaman at malalaman din nila yung sitwasyon ko. Ito na ano, ikaw, sabi ko, nagadugo daw nga ang kanyang puwet. Kung minsan po yan may kalating tabo. Pagpunta ko po dun sa ospital, ewan ko ba kung pinagtripan lang ba ako ng doktor na yan kasi nirelistahan nila ako ng Biogesic, paracetamol. Gamot naman yun sa mga lagnat or ewan ko ba kung anong connect ng medicine na yun sa dugo ko. Kaya, ayun, parang nagtripan lang ata ako ng doktor na gago to, ang ganun. So, nung pagpunta ko po ulit doon, pinakita ko talaga yung actual na pagdugo ng ko. Pinagdinan ko talaga, pinakita ko talaga. Tinawanan nila ako. Parang gago. Ewan ko ba kung doktor ba yun o hindi. Kaya gusto ko silang ipatulfo Sa loob ng 2 dekada, misteryo pa rin kay Noel ang kanyang kondisyon. Kaya nito lang nakaraang linggo, buong tapang na siyang humingi ng tulong sa aming programa para mailapit siya sa isang espesyalista. Natatakot na po talaga ako sa kalagayan na to, sa sitwasyon na ito. Kasi gusto ko na po talaga magtrabaho pero hindi ko po talaga magawa kasi yun nga, meron akong tinatagong sekreto. And then gusto ko na po talagang tulungan yung pamilya ko, yung kapatid ko. Pero hindi ko po talaga magawa dahil sa sitwasyon ko. Kasi masarap kasing maglakad, magtrabaho, wala kang tinatago. Kaya medyo nahihirapan na ako. Kaya Nagbabayad ako kasi bakit ako ganito? Hindi ko po alam kung malubhang sakit ba ito or menstruation o ano man. Pero gusto ko po talagang malaman ang sagot kung bakit hindi ako crush ng crush ko. Ang sagot kung bakit hindi ako crush ng crush ko. Pero ngayon, nasaan na? Nasaan na? I mean, kung bakit ako nireregla.